Kumusta mga kahayahay? Ito nga pala ay may dumating sa bahay na scammer na ay number 1 pa sa galing kong mambudol. Aba, isa galing ba naman ang kanyang marketing strategy kaya ako ngayon ay nagpabudol na rin? Sumasakit ba naman yung ulo ko sa mga sinasabi niyang hindi ko maintindihan kaya ayun, pinakyaw ko na lahat ng mga RTW niya. Kaya ngayon man din ay sumasakit ang ulo ko kung paano ko ba naman ito suotin at sukatin isa-isa. Ang dami niya nga pala. Bali ito nga, sinampulan ko at sinukat ko ang isa sa mga RTW niya kung bagay ba at pasado sa buntis. At ito nga, sa kakasukat at nakapili namin dito ng anak ko, minadampot pala siya ditong isang grasya sa kanyang RTW. Aba, hindi talaga ako nagkamali na nagpabudol. Tanggal man din ang aking sakit ng ulo dito sa kanyang pasurpresa at ayun, nag-overtake na sa kalawakan ng aking tuwa at galak. Bali nga nitong umaga mga kahayahay ay maaga pa ako gumayak dahil ako ay pupunta ng bayan at ako nga ay may susunduin sa pier. At dahil nga magandang umaga ko kapag wala akong tulog, parang gusto ko tuloy puntahan si Marites at singilin sa kanyang utang para may pamasahe ako pabayan. Kaya ayun nga, wala din akong nasingil kay Marites at malas daw yung kanyang araw kaya pati ako dinamay niya. Biro mo, 1 oras na ako dito mahigit, wala pa rin akong masakyan papuntang bayan. Bali ayun nga, hindi rin ako naabutan ng 2 oras at ako'y nakahanap din ng sasakyan. Hay, salamat kay Marites sa pag-share niya sa akin ng kanyang kamalasan. At baka nga yung taong susunduin ko ay bumalik na doon sa kanyang pinanggalingan. At nung dumating nga ako dito sa pier, abay ang tagal ko ba namang hinanap yung susunduin ko, ayun pala ba naman ay nakatulog na daw at nakapanaginip na ng ilang adventure sa kanyang buhay. Bali nga yung taong sinundo ko sa pier mga kahayahay ay ang aking honey loves na nagbibigay sa akin ng lakas, ng ligaya, pati na rin sakit ng ulo at sakit ng katawan. Agoy! At dahil nga mananakit na naman yung ulo at katawan ko nito, ayun, kailangan ko munang bumili ng maraming panghalo sa sabaw. Ito talaga ang mapapala ko sa laging pagpaparinig ko sa kanya sa tuwing tatawag siya sa akin. Sa tuwing tatawag ba naman siya, lagi akong nagpaparinig sa kanya na ang sabi ko, honey loves, tag-ulan na baga dito sa amin. Mabuti pa yung talong na itinanim mo sa gana sa dilig ng ulan, ayun, ang daming bunga, namumulaklak pa. Ito nga, nakarating na kami sa bahay at ako ay nagmamadali dahil kailangan kong magluto ng maraming sabaw. At pagdating ko nga dito sa bahay, yung dalawa ay kagigising pa lang pala at wala pa sa sarili. At ito nga, pagkadating niya, sabi ko sa kanya, bago hari tribo at tikim aking luto sabaw, kailangan muna bigay alay. Kaya ayun, dali-dali din siyang bukas ng kanyang mga pasalubong para sa akin. Kaya ito nga, inumpisahan niya na ako ng kanyang marketing strategy. Ang sabi ba naman niya sa akin, kapag sinuot ko daw itong mga pasalubong niyang damit, ako daw ay nagiging maganda kapag nakatalikod. Yun nga lang, dapat nakatalikod lang. At ito nga, inilapag niya na dito yung kanyang isang bag na RTW. Akala ko ba naman sa una, isang bag na pera yung alay niya? Ay sus, dagdag labahan pala. Pero sa totoo lang, ako'y tuwang-tuwa dito sa mga dala niyang RTW kasi ito pala ay galing sa mama niya sa pinakamamahal kong bianan. Sana all mahal ng bianan. At ito nga, nawili na ako dito kakatingin ng kanyang mga RTW at nakalimutan ko na yung ninaluto kong sabaw. At sabi nga ni Honey Loves, yan daw ay pasalubong ng aking mother-in-law at nagpapasalamat daw dahil minamahal at inaalagaan ko daw yung anak niya dito sa Mindoro. Baw, ang hindi niya alam, kinakarate at bugbog sarado yan sa akin dito. Baw, parang inabot tuloy ako ng konsensya. Bali ito nga, nakita ng anak ko yung pasurprise ng papa niya sa akin. Kaya yung dating tuwa at galak ko dito sa mga RTW abaw na dagdagan at yun, nag-overtake na sa eroplano sa kalawakan. Ganito pala ang pakiramdam ng mukhang ginto at pera. Bali ang akala ko nga ay puro pambuntis yung mga pinadala sa akin ng aking mother-in-law. Aba, dito sa pinadala niya sa akin, gusto niya yatang madagdagan ulit ang apo niya. Bali ito nga, ginmodel-model ko na itong mga damit na pinadala sa akin ng aking mother-in-law. At aba, sa kaganda nga naman pala nito, parang gusto ko tuloy magbukas ng live selling sa online. Tapos kapag may customer na bumili at makita niya balang araw na suot-suot na ng ibang tao, aba, mapapaisip siguro siya. Parang ito na siguro yung damit na binigay ko doon sa magaling at mukhang perang asawa ng anak ko.
At sa lahat ba naman ng damit na binigay niya sa akin, ito talaga yung pinakagusto ko sa lahat at sa wakas may susuotin na ako mamayang gabi pagsapit ng alas 12. At ito nga, hindi ko naman birthday pero may pa-ice cream si Honey Loves at pagbukas ko, wow, ang ganda ng flavor. Ice cream na chicken flavor. At tingnan nyo naman, kompleto Ricardo pala siya all the way from Iloilo, nagdala pa ng papaya. At ito pang ang isang pansahog na kung tatawagin sa kanila ay labog, bali ito ay maasim. Ito yung ginagamit nila pampaasim kapag sila ay nagtitinola ng manok. Kaya nung tinikman ko siya kung gaano kaasim, ayun, parang mukha ni Marites kapag inasingil mo ng utang, malayo ka pa lang ang asim na ng mukha. At ito pa nga yung isang pasalubong ni Honey Loves. Talaga namang lahat ng dinala niyang pasalubong ay 100% puro paborito ko, mapatinula na manok, tsaka itong piyaya. Isa sa mga produktong pasalubong na ipinagmamalaki ng mga taga-Panay. Bali nakilala ko nga pala at natikman itong pagkain na to nung mag-asawa na kami ni Honey Loves at first time kong pumunta doon sa kanilang lugar. At simula nga noon sa tuwing magbabakasyon kami doon sa kanilang lugar, pag uwi ko dito ng Mindoro ay hindi talaga makumpleto ang aking bagahe kung walang piyaya. Bale ito nga, magluluto pala kami ni Honey Loves ng tinolang native na manok. At pambihira nga na yung manok ay galing pang Iloilo ay dumayo pa talaga dito sa Mindoro. Paano ba naman kasi hindi ko na nakikita yung manok ng kapitbahay ko, ayun pala ay kinulong na lahat. Kaya sa tuwing tumatawag itong si Honey Loves sa akin ay laging bukang bibig ko ba naman ay gusto ko talagang kumain ng native na tinolang manok. Kaya nga nitong umuwi siya ay gumawa talaga siya ng paraan kung paano nga ako makatikim at makakain ng tinolang native na manok. At dahil nga masipag yung aking father-in-law na mag-alaga ng native na manok ay gusto ba namang ipakatay na lahat at ipasalubong daw dito sa akin. Ay abaw, pag nagkataon ay ako ba naman ay mapupurga din ng kakakain ng native na manok. At baka ba naman paglabas nitong apo nila ay may pakpak na at marunong ng tumilaok. At ang malala pa, kapag marunong na itong tumalpak at pumusta sa online sabong ay lagot na. Tapos ito nga, habang kami naghahanda ni Honey Loves ng pansahog dito sa tinolang manok, yung pinagkikwentuhan at pinagchichismisan namin sa tuwing magbibideo call kami, ay ito din yung pinag-uusapan at pinagkikwentuhan namin ngayon ay parang kaming ewan. At dahil nga mas may ugali akong ewan, ayun, iniwan ko siya sa kusina mag-isa at siya na ang magluluto ng tinolang manok. Bali ito nga, siya na yung nag-effort magdala ng manok, tapos pagod pa siya sa biyahe, tapos siya pa ang magluluto, ay pambihira. Tapos ako dapat na mag-alalay sa kanya ay unti-unti nang tumataka sa pagluluto ay walang hiya. Kaya ito, inabot din naman ako ng konsensya ay maghahigop ka na lang ng paborito mong sabaw, hindi ka pa tutulong. Ay naku, baka naman ako'y mabilaukan. Sabaw na ang kinakain na bibilaukan pa. Bali nagisa na pala ng bawang, sibuyas at luya itong si Honey Loves. At ang lulutuin niya nga daw na tinolang manok ay version ng Iloilo dahil nga may halo itong labog o yung dahon na maasim. Bali yung manok nga pala na dala niya galing Iloilo ay naprikok niya doon sa kanilang bahay. Bali napalambot niya na pala ito doon sa kanyang prikok at pinahibas talaga mismo doon sa katas niya o sabaw ng manok. At ito nga yung sinasabi niya, sa lahat daw ng native na manok na matitikman ko, ito daw yung pinakamasarap. Abay tinanong ko nga siya kung anong pagkakaiba niyan dito sa native na tinulang manok ng Mindoro. Abay sabi ba naman niya sa akin, mas masarap daw yung manok kapag tumawid daw at sumakay ng barko papuntang Mindoro. Tapos sabi niya pa sa akin, kapag natikman ko daw itong luto niya ay makakalimutan ko daw talaga yung pangalan ko. Sabi ko nga sa kanya, baka hindi lang pangalan ko ang makakalimutan ko. Gusto mo pati pangalan ng asawa ko kalimutan ko na rin? Ayun, tahimik man din. At ito nga, kinuha ko talaga yung favorite part ng manok. Tingnan nyo naman kung bakit ko siya paborito. O diba, may pagkakahawig.